Sa maraming taon at sa ating mga nakalipas na henerasyon, isa na siguro sa mga pinakapaboritong trabaho ng mga kalalakihan sa probinsya ay ang paggawa ng tuba. Kagaya na lamang ng kwento ng ating isang kalakbay. Tungkol ito sa kanyang karanasan. Maraming taon na ang nakaraan. Naganap ang kwentong ito taong 1967 sa isang tubaan sa lugar ng Quezon. Magandang araw po sa inyo, Ginoong Kalakbay. Ibig ko pong iparating sa inyo ang pasasalamat sa mga magagandang kwentong napapakinggan namin sa inyong channel. Isa po ako at ang aking apo sa mga pinakamasugid niyong tagahanga. At paulit-ulit nga po naming pinapakinggan ang mga kwento mo. Hindi kasi namin natitipuhan ang ibang mga horror channel. Nangyari po ito habang ako ay nag-uumpisa pa lamang mangarap na maging isang maunlad na individual. Ipinagpapauna ko na po na hindi po ako nakapagtapos ng sekondarya. Magulo po kasi ang probinsyang pinanggalingan ko. At literal na buwis-buway ang paglabas sa bahay at pagpapaabot ng gabi sa daanan. Kaya naman po nang mag-edad 16 ako, sumama na ako sa tiyuhin ko paluwas ng Maynila. Gusto ko pong makapagtrabaho. Gusto kong kumita, hindi lang po para sa aking sarili, kundi para sa mga kapatid ko at para makapagpatuloy sila sa kanilang pag-aaral. Nakikita ko po kasi kung papaanong magtrabaho si tatay at nanay. At bilang panganay po ako, ramdam ko ang obligasyon ko sa mga kapatid ko. Kaya naman kahit hindi ako pinayagan nila tatay, ay sumama ako sa tiyo ko. At sinabi ko dito na pinayagan ako ng mga magulang ko. Pero noong nasa bus na po kami, ay napaamin niya ako at sinabi ko nga na hindi alam nila nanay na sumama ako sa kanya. Kaya naman iuuwi nga daw ako. Pababalikin niya ako sa probinsya namin. Pero ayoko. Nagpasya na po akong magtrabaho. Kaya naman nang huminto kami sa isang terminal, sa takot ko po na pauwiin ako ni tiyo, tumakas ako. Ayokong umuwi ng walang napapatunayan sa buhay. Alam kong kaya ko ang magtrabaho na. Kaya ko nang kumita. Kaya umalis po ko. Iniwan ko po ang tiyo ko at naghanap ng isang mapagtataguan. Dito po ay sumakay ako sa isang truck na hindi ko alam kung saan ito patungo. Nakita ko naman kasi na may mga kaidaran akong naroroon. Kaya naman ipinagpalagay ko na itong truck ay pupunta sa kanilang papasukan. Pagkakataon ko na para magkaroon ng sarili kong hanap buhay. Nasa 4 na oras yata kaming nasa biyahe nang sapitin namin ang isang malaking bodega. Doon ako nagtaka kasi narinig ko ang nagsisiiyakan itong mga nasa loob ng sasakyan. Nakasabit lang kasi ako sa likod. Nang kutuban nga ako ay agad akong bumaba bago pa makapasok sa gate yung sinakyan ko. Agad akong nagkubli sa gilid at umakyat sa may puno. Gusto ko kasing makita kung ano nga ba ang trabahong meron sila doon. Dito na lumabas ang mga nasa loob ng malaking bodega. Mga may itak ito at
nakaabang sa pagbaba ng mga bata. Mga batang kaedad kong lalaki at babae. Doon ko nasabi sa aking sarili na hindi trabaho ang pinunta nila doon. Mukhang mga nadukot silang mga bata. Pero ano bang magagawa ng isang batang katulad ko? Nang bigla pong may sumigaw sa akin. Kaya mataas man yung puno, tinalon ko ito. Sabay takbo sa daang papalabas sa kakawyang iyon. Ang ipinagpapasalamat ko na lamang ay matandain ako sa daanan. Kaya naman agad akong nakatakas sa kanila. Hindi ko na inisip pa ang magsumbong. Ang gusto ko lang, makalayo sa grupong iyon. Tumakbo ko ng tumakbo hanggang sa marating ko itong isang baryo na nasa tawid na malawak na tubaan. Medyo hirap lang ako dahil sa putik pero mas maayos na yon kesa naman sa maabutan ako ng may mga itak na lalaki. Sa sobrang takot ko, nang makakita ako ng isang parang kamalig, pumasok ako doon at nagtago. Nagtago ako hanggang sa sumapit ang gabi. Hindi talaga ako lumalabas. Hindi ko na lamang namalayan na nakatulog na pala ako. Bigla na lamang akong naalimpungatan ng tinatapik-tapik ako sa muka nitong isang matandang lalaki. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Manludo. Ang may-ari ng kamalig at ng buong lupang naroroon. Anak, bakit ka naririto? Saan ka nagmula? Nasaan ang mga magulang mo? Magkakasunod na tanong sa akin. Hindi ko naman alam kung anong isasagot ko. Aligaga pa ako at iniisip kung baka naroroon pa yung mga humahabol sa akin at hinahanap ako. Pinipilit naman ako nitong si Mang Ludo na magsalita hanggang sa mapainom ako ng tubig ng kasama niyang binata na tawagin natin sa pangalang Apolonio. Dito pa lamang ako kumalma at nagsumbong sa matanda kasi mukha naman siyang mapagkakatiwalaan. Gusto niyang ipagbigay alam ito sa kapulisan pero tumanggi na po ko at nakiusap sa kanya na wag nang ipapaalam pa sa iba dahil oras matuntun nila ako. Ang iniisip ko ay baka mapahamak pati ang pamilya ko. Pumayag naman si Mang Ludo at tinulungan niya ako. May-ari ito ng isang malawak na tubaan at tuturuan umano ko ni Apolonio sa mga gawain sa kanyang lupain. Una, mga simpleng gawain lang naman na nasa loob ng bahay nila at sa mga pagsusuga ng mga kalabay nila na mga baka. Pagkatapos at ang pag-aalaga sa mga pinagkukunan nila ng tuba, ang plantasyon. Malawak, madaming tauhan, at hindi ako agad na makikita doon ng masasamang tao kung sakali mang patuloy din nila akong hanapin. Hanggang sa lumipas na nga po ang 2 taon sa tubaan. May bago na akong katauhan. Iniba nila Mang Ludo ang pangalan ko. Mungkahi nila na kung gusto kong makatakas sa nangyari sa akin, kailangan kong ibahin ang pagkatao ko. Dito ko po nakuha ang pangalan kong Ernesto. At sa 2 taon ko dito, isa na po ko sa inaasahan ni Mang Ludo. Mabilis po kasi talaga akong matuto. At nagmumungkahi pa ako sa kanya ng mga bagay na maaaring magawa sa kanyang tubaan para mas mapaganda ang pag-ani namin ng pagkuha ng tuba. Hanggang sa dumating
ang Semana Santa. Naging kalmado ang aming lugar. Saglit na pinagpahinga ni Mang Lodo ang mga tauhan niya sa pagtatrabaho para sa linggong iyon. Hindi naman kasi mahigpit talaga itong si Mang Lodo pagdating sa mga tao niya. Ang importante para sa kanya, masaya sa trabaho ang mga tauhan niya. Paniniwala ni Mang Lodo na ang masayang trabahador ay mas produktibo. Biyernes Santo, walang gawa sa tubaan, walang lumalabas. Takot ang karamihan sa paniniwalang patay ang Diyos at lapitin umano ng disgrasya ang mga nasa labas ng bahay. At kung magkakasugat ka, ay matagal bago pa ito gumaling. Pero hindi po ko. Iba ako. Hindi ako naniniwala dito sa mga matatandang kaugalian. Kaya naman po lumabas ako. Ibig kong matingnan ang aming tubaan kung maayos lang ba ito o pinipeste na naman ng mga taga-kabilang pataniman. Ilang buwan na po kasi nang magkaroon ng irigan ang mga trabahador ni Mang Lodo at ng karatig nitong pataniman. Away tungkol sa hindi pagkakaunamaan sa inuman na nauwi nga sa mga pagbabanta at mga paghahabulan ng itak. Bagamat wala naman po ko sa aktwal na away, pero damay-damay na. Kaaway ng isa, kaaway ng lahat. Nagtungo na nga po ko ng tubaan. Marahan akong naglalakad-lakad sa taniman nang mapansin ko ang tila mga bulungan. Hindi ako sigurado kung ano bang pinag-uusapan, kaya naman mas lumapit pa ako. Sinubukan kong makita kung sino ba itong mga nag-uusap-usap. Nang maulinigan kong hindi sila mga taga roon. Mga ibang tao ito. Hindi sila pamilyar para sa akin pagdating sa mga boses nila. Noon ko lamang ito narinig. Kaya naman natitiyak kong mga dayo sila doon sa lupa ni Mang Lodo. At nasa tubaan sila. Kaya naman hindi ito normal. Ano ba ang gagawin ng mga dayong tao sa gitna ng pataniman, di ba? Base sa pagkakaintindi ko sa pinag-uusapan nila, nagbabalak silang lasunin ang mga tanim ni Mang Lodo. Ibig sabihin ko po ay papatayin nila ang mga tanim namin. Ang buong tubaan ay sisirain nila at ang pinagkakakitaan namin. Kaya naman agad akong umalis doon. Agad kong tinungo si Mang Lodo upang maipaalam ang mga narinig ko. Kalmado lang naman itong si Mang Lodo, pero nag-iisip siya ng gagawin. Paraan iyon upang maiwasan ang kaganapan. Kaya naglagay kami ng mga taong roronda. Kasama ako at si Leopoldo. Sinubukan naming puntahan ang pinakadulo ng lupa. Sa sulog kung saan patungo na sa makapal na kakawian. Gusto namin na kung anuman at sino man ang nagbabalak na maglason sa tanim ay kaming dalawa ang makakahuli. Kaya naman nagtuloy kami sa gubat habang nasa pagbabantay ang ilan sa amin. Naabot namin itong gitna ng kakawian kung saan may 3 bahay ang naroroon. Isang malaking bahay at 2 mas maliit na nakaiwalay. Tinungo namin ito upang tingnan kung may nakatira ba. Pare-parehong walang tao sa loob. Ang medyo weirdo nga lang dahil sa may apoy pa ang dapog.
dito sa malaking bahay. Kaya naman alam namin na may tao nga doon. Pero ang tanong, nasan? Itong si Leopoldo naman, may kakulitan. Bagamat nagyaya na akong umuwi at yayayain na lamang ang mga kasama namin. Ayaw nito. Aantayin daw namin ang mga nakatira doon. Kung makikilala ko daw yung mga boses nila at masisigurado kong sila yung narinig ko sa tubaan. Wala naman akong nagawa at mapilit siya, kaya naman naghintay kami sa likod bahay. Hanggang sa 2 oras na ang nakalipas. Dumating doon ang isang matandang lalaki at kilala ito ni Leopoldo, ang lalaking tindero ng walis tingting at lampaso sa bayan, si Mang Dencio. At tiyak kong hindi ito yung narinig ko sa tubaan, nang dahil sa babaeng nasa 40 anyos ito at 2 binata. Nang kukumpirmahin ko na kay Leopoldo na hindi ito ang hinahanap namin, saka naman niyaya ko nitong pumasok sa bahay ni Mang Dencio. Binati ito ni Leopoldo at ipinaliwanag kung bakit kami naroroon sa gubat. Lumalabas na kaibigan pala ito ni Leopoldo. Bit-bit nito ang mga dahon ng nyog na gagawin niyang walis tingting. Kahit naman nahihiya kami nitong si Leopoldo, ay nagtanong kung maaari kaming makinom ng kape. At malamig nga daw po ang paglalakad namin pabalik. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makipagkwentuhan dito kay Mang Dencio. Naikwento niya nga sa amin na matagal na siyang nakatira sa gubat na iyon. Iniwan na ng mga anak nang mamatay ang kanilang nanay. Hindi na umano alam ni Mang Dencio kung nasan sila, pero masaya na siyang iniisip na mas maayos na ang kabuhayan ng mga anak niya. Natanong naman namin kung hindi niya ba naisip na umalis na doon sa gubat at nakakatakot. Pero ayaw niya. Napag-alaman namin na itong 2 na mas maliit na bahay ay mga bahay ng anak niya. Patuloy niya itong inaalagaan, nililinisan at inaayos sa pag-asang baka isang araw ay bumalik ang kanyang mga anak. Dito ko biglang naalala ang mga magulang ko. Kung ano ba ang iniisip nila at kung napatawad na ba ako nila sa ginawa ko. Patuloy po kong nagpapadala ng pera sa kanila, pero pilit kong itinatago ang lugar kung nasan ako. Si Leopoldo ang tumutulong sa akin para magawa kong makapagpadala ng pera at sulat ng hindi nalalaman nila tatay kung nasan ako. Napasarap ang kwentuhan namin hanggang sa napansin ko itong 4 na mga latigong nakasabit sa dingding ni Mang Dencio. Ito ay mga buntot pagi. Nainganyo kong lapitan itong mga latigo. Iba kasi yung ganda nito at parang ang gandang gamitin. Kaya naman namalayan ko na lamang na iniaabot ko na yung isa dito. Natanong ko naman itong si Mang Dencio kung para saan niya ba ginagamit itong mga latigo at bakit napakarami nito sa bahay niya. Medyo kakaiba man, pero ayon po dito kay Mang Dencio na simula daw noong mag-edad siya ng 14, isinasama na siya ng kanyang tatay sa pag-iikot sa mga kanilang baryo. Laganap umano noon ang mga aswang at parte sila ng mga naaatasang magbantay sa kanilang lugar upang masiguradong walang mabibiktima sa mga kabaryo nila. Ang buntot pagi na nasa dingding nila ay mula pa sa kanyang mga kalulololohan. Isa sa kanya ang naroroon
Isa para sa tatay niya, sa lolo niya, at sa lolo ng tatay niya, at sa lolo ng lolo niya, kung saan nag-umpisa ang kanilang propesyon. Sa pagkwekwento ni Mang Densyo, nasa kabilang baryo lamang ang pinagmulan ng kanilang angkan. Siyempre, itinanong ko na ang mga tanong na normal na sasabihin ng isang kagaya ko. Kung totoo ba ang aswang at kung meron ba doon sa lugar namin. Nagulat lang ako sa sinabi ni Mang Densyo na patuloy daw na umiiral ang mga aswang. At sa totoo niyan, ay kamakailan lamang may nabiktimang magsasaka ang aswang sa karatig naming lupa, pero walang nakakaalam nito dahil sa nangyari ito nang nasa daang pauwi na ang trabahador. Kaya naman inaakala ng iba na umalis lang ito at naglayas dahil sa dami ng mga utang. Pero lingid sa kaalaman ng aswang ay naroroong saksi itong si Mang Densyo. Kaya naman umano palagi siyang nasa pag-iingat, ligtas ang bahay niya at hindi ito mapapasukan ng aswang dahil sa mga pangontra niya. Pero ang labas umano ay mapanganib. Dito pumasok sa pagkakaunawa ko na kami ang tinutukoy ni Mang Densyo, na nasa panganib kami, lalo pa at malalim na ang gabi. Alam nyo, dapat nyong isipin ang kaligtasan nyo. Maaring nariyan lamang sa tabi-tabi ang aswang. Mas seryosong problema ang kinakaharap nyo kumpara sa mga nagbabalak na manglason sa mga pananim ninyo. Wika dito ni Mang Densyo. Alam kong tama naman si Mang Densyo dahil kung aswang ang makakaharap namin, buhay namin ang nakataya at hindi lamang buhay ng mga tanim namin. Pero paano nga ba namin ito sasabihin kay Mang Lubo? At kahit sabihin man namin, maniniwala ba sa amin ang matandang ito? Matapos ang pagkwekwentuhan namin, nagpaalam naman na kami kay Mang Densyo, pero bago kami makaalis, iniabot niya sa akin ang latigo ng buntot page. Napansin kasi nito na sa aming dalawa, ako ang mas interesado sa mga ikinikwento niya. Itong si Leopoldo ay tila alanganin sa mga kwento. Hindi naman po ako nagkamali kasi nang makalayo na kami sa bahay ng matanda, nag-umpisang magsalita itong si Leopoldo. At maganda nga daw yung kwento ni Mang Densyo. Pero wag ko daw sabihin na naniniwala ako sa kwento nun. Alam mo Ernesto, matanda niyan si Mang Densyo. Baka nga hindi niya na alam ang kinikwento niya sa'yo. At saka hindi ako naniniwala sa mga aswang. Sa mga taong halangang kaluluwa, oo. Kagaya niyang mga nagbabalak na samantalahin ang kabuhayan natin. Wika pa ni Leopoldo. Ang gusto ng kaibigan kong ito at katrabaho ko ay masukol namin ang kung sino mang nagbabalak nito sa amin. Kaya naman imbes na umuwi na kami, niyaya pa ako nitong ikutin ng isa pang beses yung tubaan. Baka daw naroroong nagkukubli lamang ang mga walang yang gustong gumawa ng masama sa amin. Nakita naman namin nang marating ang tubaan na parang may komosyon. Nagmamadali ang mga kasamahan namin at tila may hinahabol. Kaya naman agad naman kaming nagtungo sa kanila. Ayon sa mga kasama namin, may nakita nga daw silang dalawang tao na naroroong nagkukubli sa may tambak ng mga nilinis na dahon sa mga tanim namin. At nang lapitan daw nila, bigla na lamang tumakbo ng napakatulin umano ang mga ito. Kaya naging alerto kami ni Leopoldo. Tumulong kami sa pagsuyod ng lugar. Kahit maputik, kahit nakakaramdam na akong pagod, kita nga namin ang mga bakas na parang dinaanan sa damuhan.
Gusto pa sanang sundan ni Leopoldo pero narinig namin si Mang Lubo at pinipigilan nga po kaming sumunod pa. Hindi daw matalinong gawain ang sundan itong mga tinutugis namin sa gubat, sa gitna ng kadiliman. At baka daw, may iba pa itong mga kasama doon na nakaabang. Kaya naman ipapagbigay alam na lamang daw ni Mang Lubo sa kinauukulan sa kinaumagahan. Dahil nga sa nakakaalarma ang ginagawa nila. Nakinig naman kami dito. Bumalik kami sa bahay. Puno ng putik at mga sugat sa paa. Kakatakbo. Pero ang akala ni Mang Lubo na matahimik na kami, doon po siya nagkakamali. Hindi kasi sapat sa amin na isusuplong lamang ito sa aming kapitan. Alam namin kung gaanong kabagal kumilos ang kapitan sa aming barangay. Kaya naman ang sumunod na araw, maaga pa lang at dahil nga sa linggo nito, ay walang paggawa. Naglagay ng mga patibong itong si Leopoldo. Yung madalas na gamit namin para sa mga bayawak, doon sa aming lugar, yun ang ginawa niya. Gulat lang po kami kasi kita namin ng pagdating doon, naputol na ang ilan sa mga tanim namin at sinadya talagang sirain. Parang nangaasar pa ang may gawa nito. Dito nag-alboroto si Leopoldo. Ama na kasi ang tingin niya kay Mang Lubo at hindi niya ito mapapalampas na may nang aagrabyado dito. Inausap ako nito. Natulungan siya at sa darating na gabi daw, magkakaalaman na. Patay kung patay daw ang gagawin niya sa mga masasamang loob na hindi namin maintindihan kung ano ba talaga ang atraso sa kanila ni Mang Lubo at ganoon na lamang kung pag-initan ang mga tauhan nito at ang mga pananim at kabuhayan. Ang ginawa nitong si Leopoldo, naroroon nito sa gitna ng tubaan. Nakakubli lamang. Ako naman ay nasa may puno. Nasa taas at nakamasid. Sakaling maging alanganin at kung may kita kong marami ang mga kalaban, aatras kami. Yun ang kondisyon ko sa kanya. Nakita ko pa sa di kalayuan ang 3 tao na marahang nagtutungo sa aming tubaan. May mga dalang galon. At siguradong ito yung mga panlaso nila sa mga pananim namin. Patungo ito sa kung nasaan itong si Leopoldo at alanganin siya sa 3 kalaban. Kaya naman akma na sana akong bababa. Nang makita ko itong isa pang tao, napapalapit naman sa 3. Noong una, akala ko kasama nila. Pero biglang huminto ito nang malapit na sa 3 at hindi ito gumagalaw. At nang malampasan siya na nakakubli lang, sinunggaban niya yung isa na nasa likod at biglang lumipad. Doon nang nagsigawan ang mga di kilalang tao. Taranta yung 2 na tumatakbong papalayo. Pero siguro, hindi nakita ni Leopoldo yung nangyari. Inaabangan niya yung 2. Hinambalos niya ito ng dala niyang tubo. Parehong sa paa ang tama at halos malumpoy itong 2 sa lakas ng pagkakapalo sa kanila. Dito na ako tumalon mula sa puno. Nilapitan ko ito at yayayain ko nang umalis dahil sa alam kong aswang yung nakita ko. Pero hindi ito pumayag hanggang sa maitali daw namin yung 2. Itali daw namin doon sa may puno at tatawagin sila Mang Lubo upang may pakita ang mga mandarambong na gumagawa ng panlalason sa aming tubaan. Yun nga ang ginawa namin. Mga walang malay itong 2. Matapos ang pagtali sa kanila, ay agad na naming tinungo sila Mang Lubo. Kasama ko pa ang kapitan. Bilang saksi, nagtungo kami sa pinagkakatalian ng 2 nahuli namin. Pero tanging naroroon na lang ay sirang lubid
at yung mga galon ng lason. Nagkalat din ang dugo. Walang duda na may nakatali doon. Pero ayon sa kapitan, mukhang natakasan kami kaya hindi namin makikilala kung sino at kanino sila nagtatrabaho. Magkagayon pa man, ay malakas na ebidensya na ang mga galon ng kumpirmadong lason sa pananim. Ang ipinagtataka lang namin ay papaanong nakatakas ang 2 lupaypay na at halos lumpo ng tao sa ganoong lugar na nakatali pa. Hanggang sa pumasok na sa isipan ko, napapano kaya kung hindi sila nakatakas, kundi may kumuha sa kanila? Paano kung binalikan pala sila ng aswang na kumuha sa kasamahan nila? Ito ang naglalaro sa isipan ko at paulit-ulit kong naiisip kasi walang ibang malinaw na eksplenasyon na nangyari. Sa kabila nito, nagpatuloy pa sa normal na mga araw ang aming tubaan. Nagtrabaho kami at pilit na iwinaksi ang tungkol sa mga banta ng panggagambala sa aming kabuhayan. Ayon kay Mang Ludo, siya na daw ang bahala at gagawa daw siya ng aksyon sa insidente. Bagamat patuloy sa pagmamanman itong si Leopoldo, pero hanggang dun lang ang magagawa namin. Wala na din kasi kaming naaktuhang pang nagpapagala-gala sa tubaan kahit gabi, hanggang sa sumapit nga itong isang araw na naisipan kong magtungo sa may bayan. Kailangan kong bumili ng bagong damit at mga gamit ko. Alam niyo na. At saka sinamahan ko si Leopoldo dahil sa araw na iyon, magpapadala ko ng sulat at pera sa pamilya ko sa probinsya. Nang matapos naman kami dito, nagpaalala sa akin si Leopoldo at may kikitain daw siya. Palagay ko ay nililigawan niya. Kaya naman hinayaan ko na at ako naman ay gumala-gala muna sa may plaza. Maraming mapagpipili ang mga tindahan doon ng pagkain. Kaya naman nagtuloy-tuloy ako hanggang sa makita ko itong si Mang Densyo na naroroong nakaupo sa isang gilid at nagtitinda ng mga walis niya at lampaso. Nilapitan ko itong si Mang Densyo at kinamusta. Ayon nga daw at wala pa siyang benta at magtatanghali na. Ako naman dahil sa nagugutom na din, sinabihan ko siya na antayin niya lang ako doon at may bibilihin lang ako. Naisip ko kasi na manananghalian na at idadamay ko na sa bibilihin kong makakain itong si Mang Densyo. Malapit lang doon ang karinderya, kaya naman hiniram ko na lamang yung plato. Inihatid ko kay Mang Densyo yung pananghalian niya. Nagulat ito, pero natuwa siya at simula umaga daw ay kumakalam na ang sikmura niya at tanging kamote nga daw ang kinain niya. Dito ko naingkwento sa kanya yung tungkol sa aswang na nakita kong kumuha doon sa mga manlalason ng tuba na nahuli namin at kung papaano nakita ang pagdagit nito sa isa sa mga lalaki. Maging yung hinala ko sa nangyari sa mga itinali naming tao. Ayon kay Mang Densyo, kaya daw pala walang nagpaparamdam sa paligid yung aswang dahil 3 tao ang magkakasabay na biktima nito. Ayon pa sa matanda, baka 1 linggo mahigit ito bago muling gumala dahil sa dami ng karneng nakuha nito. Agad ko naman siyang tinanong kung ano bang maaari kong magawa o magamit kontra sa aswang sakaling ako ang matsyempohan nito. Nang dahil nga doon, madalas ako ang nagtutungo sa tubaan sa gabi para tingnan ito at rumonda na din sa lupa ni Mang Ludo. Ipinakita sa akin itong si Mang Densyo ang tinda niyang lana. Nasa maliit na botelya na may mga ugat sa loob. Ayon kay Mang Densyo, na mambisang gamit iyon upang matukoy mo
kung may malapit na aswang sa aking paligid. Pero yung ipinahiram niya sa aking buntot pagi ang pinakamainam na gamitin laban sa aswang. Kung meron din daw akong tansong itak o punyal ay mas mainam daw dahil sa hindi agarang gagaling ang sugat na mula dito. Saka ko naman naalala na isa sa mga katrabaho ko na tawagin nating si Mang Hermin. Nagkwento nga ito na dati siyang nagpapanday at meron daw nga siyang mga gawa sa tansong mga balisong at kutsilyo, kaya naman siya agad ang naisip ko. Nagpatuloy kami sa pagkwekwentuhan ni Mang Densyo at malalaman ko nga daw ang katauhan ng isang aswang kung titingnan ko ito sa mga mata. At oras na maging baliktad ang refleksyon ko sa mata niya, malaki ang tsansa na aswang ito. 3:00 nang magpasya kung umuwi na. Mukhang gagabihin kasi itong si Leopoldo at ayoko namang maghintay doon ng pagkatagal-tagal sa may simbahan. Nagpaalam na din ako kay Mang Densyo na bandang mga 5:00 pa daw siya uuwi at inaantay niya pa itong suki niya na palagi ang bumibili sa kanya ng langis ng nyog na panghaplas. Kahit man lang daw yon ay makabawi siya. Ako naman, para makatulong sa kanya, bumili ako ng lana. Itong lana na sinasabi niyang magsasabi sa akin kung may malapit bang aswang sa paligid ko. Sa daang pauwi habang mabagal lang ang aking paglalakad, pansin ko ang iilang tao na naroroong nakatitig lamang sa akin. Malayo na ito sa sentro ng bayan. Parang mga nakaantabay lamang na ewan. Nakaupo yung iba, nagkwekwentuhan sa gilid ng puno. Pero marami naman yung naglalakad sa daan, kaya di ko na ito alintana. Hindi ko naman naisipang paghinalaan yung mga nadadaanan ko, pero nang makarating na ako sa bahay at naroroon nga itong si Mang Ludo, ay may mga kausap na tauhan niya. Sa pataniman ito, bukod pa ito sa tubaan. Saka ko naalala na oo nga pala at araw ng sahod noon. Kaya pala maraming nasa bayan. Una kasi kaming naabutan ng sahod at nasa bahay nga kami ni Mang Ludo nakatira. Palagi kasi kapag araw ng sahod, may papansit itong amo namin. Isang malaking kawa ng pansit na puno ng sahog na gulay mula sa taniman at manok na alaga naman ito sa manukan niya. Busog ka na, may sahod ka pa. Yun yata ang pinakapaboritong araw ng mga trabahador ng amo namin. Napansin ako nitong paparating at agad niyang hinanap itong si Leopoldo dahil sa hindi ko ito kasama. Sinabi ko naman na nauna na akong umuwi at may kikitain pa itong si Leopoldo. Hindi ko alam kung anong oras pa ito uuwi. Kaya naman ako na lamang ang inutusan nitong amo namin na ihatid nga ang sahod isa sa mga katrabaho na may sakit umano. Kasabay nito ang isang supot ng pansit at tinapay. Itong si Mang Hermin, yung sabi ko po na dating panday, wala kasi itong ibang maaasahan at mga maliliit pa ang anak niya at marahil hindi rin siya maiwan ng asawa niya. Kaya wala naman akong pagdadalawang isip na pumunta sa bahay nito matapos akong kumain ng merienda mula sa pinyang bagong ani. Medyo malayo nga lang ito sa bahay ni Mang Ludo, kaya kailangan ko pang gumamit ng bisikleta. Siyempre kung pupunta ako sa labas, kung gagabihin ako, may sukbit akong itak at yung latigo ni Mang Densyo. Sa mga nakita ko kasi tungkol sa aswang, ayoko nang magpakampante. Mahirap nang masalisihan ng mga nilalang na ito. Doon ko lamang napansin na yung lana ko pala ay umawas na sa pantalon ko. Hindi ko pa alam kung noon bang naglalakad ako o nung nasa bahay na ako ni Mang Ludo.
Kaya naman mas naging maingat ako. Malaki ang tsansa na nakausap o napadaan ang mga aswang. Gamit ang bisikleta, madali akong nagtungo sa sityo kung nasaan itong si Mang Herming. Medyo sakto lang pala ang punta ko at wala daw silang may pambibili ng bigas at may uulam. Dahil nga sa hindi makakilos itong si Mang Herming, gawa ng lagnat nito at pananakit ng katawan, dagdag mo pa na buntis ang asawa niya. Tuwang-tuwa naman ng mga anak nito nang makita yung dala kong pansit at tinapay. Alam nyo yung mga nagniningningan nilang mga mata. Nakakala mo, nakakita ng anghel na may dalang magandang balita sa kanila. Ganoon yung tuwang nakita ko sa mga mata nitong dalawang batang paslit nang sinalubong ako. Sabay tanong sa akin kung para daw ba sa kanila yung pansit na bitbit ko. Labis naman ang konsiderasyon ng amo namin sa mga trabahador niya dahil sa kabisado pa niya kung ilan ang anak nitong ni Mang Herming at pinasobrahan niya nga ang pansit na sasapat sa 5 tao. Hindi na nagsayang ng oras itong si Aling Rosa, asawa ni Mang Herming, at inihanda niya nga itong merienda at diretsyong hapunan na ng mga bata. Naantig naman ako kasi ako nga na hindi buntes ay madalas magutom, tapos itong si Aling Rosa pag-iisa-isahin ang merienda at hapunan nila. Kaya naman gawa ng sapat naman ang pera ko at may naitatabi ako ng dahil sa libre naman kami sa tirahan at pagkain sa bahay ni Mang Ludo. Kaya para sa akin, ano ba naman ang bumili ako ng bigas at biskwit para sa mga batang ito. Isa pa, naaalala ko ang mga kapatid ko sa kanila. Habang nasa tindahan naman ako ay pinansin ako ng mga naroroong nag-uumpukan at nakilala nga ako nila na tauhan ni Mang Ludo. Tinawag pa nila akong anak-anakan ng matanda. Maswerte daw ako at kinupkup nga daw ako ng matanda. Noong huli daw nila akong nakita ay totoy pa. Pero sa ilang taon lang ay mamang-mama na daw ang katawan ko. Isa naman sa kanila ang nagtanong sa akin kung kumusta na daw ba yung tubaan at kung wala na daw ba yung aswang na nakita ko. Sa tono ng pagsasalita nitong lalaki, parang may pangungutya. Alam niyo yung hindi naniniwala na parang pinagkakatuwaan ang mga kwento tungkol sa aswang. Pero syempre, dayo lamang ako doon, kaya naman buong sikap kong sinagot sila sa pinakakalmado kong tono na may kasamang ngiti. Wika ko lang na wala namang nanggagambalang aswang na. Painosente pa sa ibig nilang ipakahulugan sa mga tanong nila. Nang mabigay sa akin yung isang kaba ng bigas at mga biskwit ay hindi ko na pinansin itong mga tsismosong tao na walang ibang mapaglibangan kundi ang pag-usapan ang buhay ng iba. Narinig ko pa nga yung isa na nagsabi na aanak-anak daw sila Aling Rosa pero hindi kayang buhayin at aasa pa sa limos ng iba. Masakit man pero wala namang maitutulong kung papatulan ko. Isa pa, alam ko kung gaano kasipag itong si Mang Herming at kung hindi lamang ito naratay, hindi naman sila magugutuman. At saka, ano bang pwedeng gawin ng isang buntis na pagkalaki-laki ng tiyan, gusto pa nila itong magtanim o umakyat ng nyog o kung ano paman para lang masabing nagsusumikap. Doon ko nasabi sa sarili ko na kahit gaano kabuti pa ang ipakita mo sa ibang tao, meron at merong masasabi ang mga ito. Kaya mas maigi talagang pagbutihan mo na lang para sa sarili mo. Pagdating ko sa bahay nila Aling Rosa, siguro akala nila umuwi na ako at nakasarado na ang bahay nila. Kaya naman marahan akong lumapit dito
para ibigay ang mga pinamili ko. Yun nga lang, pagtapat ko sa may bakuran nito, kitang-kita ko itong isang tila tao na gumagapang patungo sa silong ng bahay nila Aling Rosa. Agad ko namang naisip na aswang nga ito. Kaya nga nagsusumigaw ako. Ibinaba ko yung mga bitbit ko at saka binunot itong itak ko. Sabay sugod dito sa nilalang na nasa ilalim ng bahay nila. Nagulat naman siguro sila Aling Rosa. Kaya naman kahit hirap bumangon, napabangon ito. At nakita nga ako nito na gumagapang sa ilalim ng bahay nila. Sa nanghihinang boses ay nagtanong ito kung anong problema at sabi ko nga ay may nasa ilalim ng bahay nila. Mahaba yung itak ko kaya nagawa ko itong masaksak paulit-ulit hanggang sa mabilis na kumaripas patungo sa may tarangkahan. Alam kong kitang-kita ito nila Aling Rosa at Mang Hermin. Kita nila ang anyong tao na lumingon pa sa kanila bago tuluyang iika-ikang tumakbo. Nasa 6 na saksak yung ramdam kong bumaon sa katawan nito. Nagkalat nga ang dugo sa bakuran nila at kung normal lamang na tao iyon, tiyak na patay na iyon bago pa man makalayo. Pero hindi ko na nahanap pa sa labas ng bakuran. Tanda ko pa noon yung panginginig ng kalamnan ko. Pero hindi ito dahil sa takot, kundi sa gigil at galit. Hindi ko alam kung anong dahilan nila. Marahil para aswangin ang buntis o kung ano paman. Pero para sa moral ng isang tao, alam kong mali ang ginagawa nila at iligal ang pagpasok nito sa loob ng bakuran nila Aling Rosa. Nang makalma na ako, saka ko na binalikan itong mga pinamili ko at inilagay ko sa lamesa nila at nagpaalam na din akong aalis na. Nang maalala ko nga yung tungkol sa tansong patalim, kaya naman nagbakasakali na lamang akong magtanong kung meron pa bang naitatago itong si Mang Hermin. Sa mga naikwento niyang tansong balisong at mabuti na lamang, meron pa daw siyang isang punyal na natitira. Yung iba daw kasi ibinenta niya na dahil nga sa kapos ito sa pera. Siyempre, kahit ibinibigay ito sa akin, binayaran ko ito sa Ginoo. Ayokong samantalahin ang kabaitan nila. Isa pa, tulong ko na din sa kanila. Isang maganda at malinis na punyal na halatang alagang-alaga pa ni Mang Hermin ang ibinigay niya sa akin. Mabilis ang pagpapatakbo ko ng bisikleta. Ibig kong ipaalam kay Mang Ludo ang inkwentro ko sa aswang at gusto kong ipagmalaki na nagawa ko itong masaksak at masaktan. Kaya nga lang, pagdating ko sa bahay ay naroroon itong kausap pa ang ilan sa mga tauhan niya. Ayon kay Mang Ludo, wala pa daw itong si Leopoldo. At iyon ang pinakaunang beses na nangyari iyon. Sa pulsa pagkabata ni Leopoldo, sanggol pa lamang ito nang mapunta na ito sa poder ni Mang Ludo. Kaya nga alam ko na parang magtatay na ang magturingan nila. At doon nga, nababalisa na ito. Kaya naman maging ako, gamit ang bisikleta ay muling nagtungo ako sa bayan. Hindi ko alam kung saan ito hahanapin pero umaasa ako na baka sa daang patungo sa bayan makasalubong ko ito. Naawa ko sa matanda at labis ang pagkalungkot at pag-aalala nito. Bandang sa may mga palayan, sa may malaki at matandang puno ng sampalok, nakita ko itong si Leopoldo. Sugatan, duguan at halos wala nang malay sa unahan niya ay may putol na kamay at napakaraming dugo. Pero hindi ito sa kanya. Akala ko nung una kamay niya yung putol. Pero nakita kong buo pa naman ang mga kamay niya. Kaya alam kong sa nakalaban niya ito. Ang nakakapagtaka lang ay parang kamay ng tao pero parang hindi.
dahil sa balbon at napakahaba ng mga kuko nito. Imposible kong maisakay sa bisikleta itong si Leopoldo. Bagsak na ang katawan nito at duguan. Dito pilit kong binuhat si Leopoldo at itinakbo ko ito sa bayan ng ospital na agad naisip ko. Yun lang ang alam kong pag-asa niyang mabuhay. Nasa 15 minutos yata akong tumakbo ng walang tigil habang pasan-pasan sa likod ko itong si Leopoldo. Nang marating ko ang ospital at masikaso ito ng mga tao doon, saka ako nagpasalampak sa gilid. Doon ko naramdaman yung sakit ng mga paa ko at yung mga sugat at galos na hindi ko na alam kung saan ko nakuha. Isa sa mga doon ang nilapitan ako. Inalalayan akong pumasok sa ospital at grabe nga yung mga sugat at mga galos sa paa at tuhod ko. Ewan ko, baka nadapa ako o napaluhod habang tumatakbo pero hindi ko na matandaan. Ang nasa isip ko lamang noon, ang madala itong si Leopoldo sa doktor at mabuhay siya. Ilang oras pa nang saka ko maramdaman yung sakit ng katawan ko. Dito ay dumating na din sila Mang Ludo. Sinundo ng isang driver na nakakilala sa akin na nagkataong naroroong nakaparada sa may ospital. Sinundo pala nito sila Mang Ludo at naroroong nasa jeep yung bisikleta ko. Tulala pa din ako. Unang beses kong makaranas noon at sa taong para ko pang kapatid na. Hindi pa din ako natitigil sa panginginig kahit tinatanong na ako ng mga tao sa ospital kung ano bang nangyayari talaga. Nakita nga daw nila yung bisikleta ko sa may sampalok pero walang kamay daw ang naroroon. Ewan ko, baka nadaanan ng mga hayop na gumagala sa gabi. Pero maraming dugo nga daw doon. Si Leopoldo naman ay walang malay pero ligtas na daw. Ayon sa doktor ay maaring inatake ng mabangis na hayop at yun daw ang mga marka na nasa katawan ni Leopoldo. Mga kalmot ito at kagat. Ako naman ay paulit-ulit na sinasabing aswang. Aswang ang may gawa noon kay Leopoldo. At nakita ko nga na putol na ang kamay ng aswang. Tila hindi nagpapatalo si Leopoldo at lumalaban talaga para sa buhay niya. 2 araw na walang malay itong si Leopoldo. Habang ako naman, puro tahi sa talampakan ko at malalalim na hiwa umano ang natamo kong sugat. Siguro sa 3 araw na itong nagkamalay si Leopoldo, pero nasa bahay lang ako at sila Mang Ludo lamang ang nagpupunta sa ospital. 2 linggo pa nang may uwi na si Leopoldo sa bahay at noon lamang siya nakapagsalita. Akala niya daw ay katapusan niya na talaga. Ayon dito kay Leopoldo, sa daan niyang pauwi sa amin, sinalubong siya ng isang lalaki na akala niya ay may itatanong lamang. Pero nang tanggalin ito yung saklob sa ulo, sa kanya nakita ang nakakatakot at pangit na itsura nito. Agad nga daw siyang sinunggaban at sinakal dito na sila nagpangbuno. Mabilis daw itong aswang at pinagkakagat siya sa leeg at braso, maging sa tagiliran, hanggang sa nakakuha siya ng tsansa na mabunot yung itak niya at pinagtataga nga itong aswang. Nang maputol niya yung kamay nito, mas lalong naging agresibo at halos butasin na nga daw yung tiyan niya. Mabuti na lamang at napukol niya ito ng bato sa ulo. Sabay saksak pero nagawa umano nitong makatakas. Doon na siya bumagsak at pilit na lumapit sa puno ng sampalok para maupo. Wala daw siyang ibang ginawa noon, kundi ang paulit-ulit na magdasal. Nailigtas siya at gusto niya pang mabuhay. Pero hindi niya na namalayan na ang mga sumunod na nangyari at nagising nga siya. Nasa ospital na. Alam mo tol, utang ko sa iyo ang buhay ko. Hindi ko to makakalimutan.
Maluwa-luwa pang wika nito sa akin. Pero sabi ko na lang naman na kung sa akin di nangyari yon, ay ganun din ang gagawin niya. Siguro ay mga nasa 3 buwan na nagawa ko ng makapaglakad-lakad. Hindi kami pinayagan ng doktor sa pagsabak sa trabaho sa tubaan at may impeksyon nga daw ang mga sugat. Pero nang maghilom na ito sa tulong na din ng mga gamot at araw-araw na paghugas na pinakulong dahon ng bayabas, bumalik ako sa pagtatrabaho at naiya na ako sa amo namin. Palamunin na lamang kami doon at paubos na din itong ipon ko sa pagpapadala sa nanay at tatay ko. Kahit kasi nung hindi ako nakakapagtrabaho, hindi po ako pumapalya sa pagpapadala sa kanila at ayokong nag-iisip sila sa akin. Ayon sa mga kasama ko, ilang beses pa sila na nakahuli ng mga magnanakaw sa lupa ni Mang Ludo. Magnanakaw ng manok, ng gulay at kung ano-ano pa. Pero sa tingin ko, mga ordinaryong kaganapan na tila sumuko na yung mga nagbalak na manglason sa pananim namin. Hanggang itong partikular na hapon, Sabado, pahinga ng mga trabahante. Ako naman naglalakad-lakad lang talaga. Wala akong balak na kung ano paman. Alam niyo yung parang nag-iisip-isip lang habang marahang minamanmanan ang magandang kulay ng langit sa paglubog ng araw. At sa maniwala po kayo at sa hindi, maliwanag pa, hapon pa nga lang po at nasa 5:30 yata ito ng lantaran ko itong makita na 2 lalaki na may buhat na malaking galon at papunta ito sa aming lupa. Hindi ako napansin ito, gawa ng nakahiga ako sa may pahingahan ng mga trabahador. Kaya naman hindi na ako nagsayang ng oras at tinungo ko ito para kumprontahin dahil sa hindi daanan ng tao ang nilalakaran nila at walang lulusutan sa direksyong tinutungo nila. Naabangan ko sila bago pa mang magsuot sa tubaan at positibo ko na mga tauhan nila sa kabilang lupa. Hindi ako nagdalawang isip na bunutin ang itak at itutok ito sa kanila. Sobrang dami na ng pinagdaanan naming hirap sa pag-iingat sa aming tubaan, kaya handa kong pumatay noon, lalo na ng mga ganoong tao na walang ibang iniisip kundi ang magdulot ng kasamaan at pang-aagrabyado sa ibang tao. Ni hindi nila itinangke ang balak nila at gagawin daw nila akong pataba sa tubaan. Kung haharang ako, sabay bunot din nila ng mga itak nito. Dito wala po kong ibang pagpipilian pa, kundi ang lumaban sa kanila nang maalala ko yung latigo ko. Hindi man sila aswang pero oras na tamaan sila ng latigo, tiyak na iindihin nila ito. Ngunit ganoon na lamang ang gulat ko nang tamaan sila ng latigo at labis ang pagsigaw nila sa sakit nang mawala nga yung sinag ng araw. Dito po nalantad sa akin ang totoong katauhan nitong dalawa, mga aswang, at wika pa nito na kung nagawa nga daw naming nasugatan ang mga kasamahan nila, pero hindi sila. Isipin niyo po, mga aswang na may itak ang kalaban ko. Hindi ko alam kung tama ba yon o kung kaya ba talaga ng mga aswang ang humawak ng itak, pero yun po yung nangyari. Hindi po sila masyadong kaiba sa tao ang itsura. Bukod sa nakakatakot na boses nila, naglalaway na bibig na may matatalim na ngipin at sa mababaho nilang amoy mula sa naglalangis na katawan. Dehado man ako, wala naman akong pagpipilian pa kundi ang lumaban sa kanila para sa aking buhay. At alam kong hindi magdadalawang isip ang mga ito. Napaslangin ako. Sa tuwing naiisip ko nga itong kwento ko ngayon, ay parang nangingilo pa din ang mga ngipin ko sa banggaan ng mga itak namin. Masyado na silang malapit sa akin kaya
alanganin na yung latigo ko. Paatras ng paatras na lamang po ako nito dahil sa magkakasunod nilang pagsugod sa akin. Iniisip ko kung tatakbo ba ako. Pero oras na tumalikod ako sa kanila, tiyak na katapusan ko na. Kagaya ni Yudolpo, panay dasal na ako na sana bigyan ako ng ibayong lakas at tibay ng kalooban na wag akong panghinaan sa oras na iyon. Basta sabi ko, kahit anong uri pa yan ng milagro, gawin na ng Diyos para sa akin, para mabuhay ako. Alam ko mahirap paniwalaan para sa iba, kasi kahit ako, hindi ako makapaniwala noon pero dumating po itong si Mang Densyo. Naroroon siyang pinagagupit ng latigo, itong 2 aswang. At isa pang naroroon ay itong si Mang Herming. Magkasama silang lumaban dito sa mga aswang. At nakilala nga ni Mang Herming na mga tauhan ito sa kabilang lupa. Kaya nang tumakas ang mga aswang, dahil alam nilang dehado sila sa laban, lalo pa at may mga buhay na salitang ginagamit itong si Mang Densyo, mabilis itong kumaripas sa putikan. Pero hindi nag-aksaya ng oras sila Mang Herming at si Mang Ludo. Nang gabi ding iyon kasama si Kapitan at dala ang ebidensya ng galon ng lason. Tinungo namin ang may-ari ng lupaing naroroon kung saan nagtatrabaho itong mga aswang. Nagkagulo sa bakuran nito kasi kita namin na may bakuran nito ang mga galon ng lason kapareho sa daladala ng mga aswang. Hindi na nakapagdahilan pa itong tawagin na lang natin si Mang Constancio. Pero yung pag-aakusa namin sa mga aswang sila at yung mga tauhan niya ay mariin niyang itinanggi. Kaya naman pinilit namin siyang ituro ang mga nakatira sa lupa niyang mga tauhan niya. Kilala ito ni Mang Herming. Ang isa dito, si Macario. At yun nga ang pinuntahan namin. Isang mag-anak pala itong nagtatrabaho sa kanya. At sabi niya ay hindi niya daw alam kung saan ito nanggaling. Nang marating nga namin ang kubo nila Macario, tanging naroroon ay ang mga dugo ang damit at mga benda, ang baho ng lugar, ang lansa at masangsang ang amoy ng paligid. Ni hindi pala ito pinapasyalan ng may-ari ng lupa. Pero naging lungga ng aswang ang parting iyon sa dulo ng lupa niya. Nagkalat na ang mga buto at mga nilalangaw na hinukay kung saan maaaring itinapon ang mga gamit at parte ng mga biktima nila. Kumalat ang balitang ito sa baryo namin. Nabahala ang lahat at nagkaroon ng malawakang pagtugis sa mga taong ito. O mas tamang sabihin na angkan ng mga aswang. Sir Narrator, kahit po sabihin man natin na walang alam si Mang Constancio na mga aswang at mamamatay tao nga itong mga tauhan niya, pero hindi po siya nakaligtas sa kasalanan niya sa pag-utos na pagsira sa ari-arian ni Mang Ludo. Nagkausap-usap sila sa barangay pero hindi ko alam ang napagkasunduan nila. Basta parang pinagbigyan nito ni Mang Ludo, pero alam ko may kapalit siguro. Pinagbayad ito. Mabuti na lamang talaga at naroroong napadaan itong si Mang Densyo at si Mang Herming. Ako pala talaga ang sadya. Ang balak niya talaga ay puntahan ako at kausapin at itinuro nga siya ni Leopoldo sa tubaan. Hindi niya daw inaasahan na madaratnan niya akong dinudumog ng aswang. Isang perpektong pagkakataon kung iisipin, isang imposibleng tagpo at pagkakaligtas sa buhay ko, pero nasabi ko lang sa sarili ko na wala talagang imposible sa taong lumalapit sa Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat ng mga pinaka-imposibleng bagay para tulungan ka. 6 na buwan pa mula ng insidente ng mga aswang, nakapansin po kami ng bago ni Leopoldo.
Naging mainitin ang ulo nito at tahimik. Madalas na iwas na ito sa amin at palaging parang malayo ang iniisip. Hanggang isang gabi, nang ginising ako ni Mang Ludo at wala daw nga sa kwarto nito si Leopoldo. Bandang mag-aalas 2 yata ng madaling araw. Magkasama kaming lumabas para tingnan kung nasan ba ito. Nang marinig namin na nagkakaingay yung mga manok sa likod bahay. Doon nga nakita namin na may hawak-hawak itong si Leopoldo. Isang inahin. Ak-akma na sana niya itong kakagatin nang sigawan ako ni Mang Ludo. Nahawakan nga itong si Rodolfo at pigilan sa pagkain nitong manok. Noon din ay pinatawag ni Mang Ludo itong si Mang Dencio. Ipinaalam namin ang kondisyon ni Rodolfo at positibo siyang sinabi na mukha daw na niyanggaw si Rodolfo. Hindi namin alam kung bakit ang tagal bago umepekto, pero ayon kay Mang Dencio na maaaring matagal na ito at pilit lamang na pinipigilan ni Rodolfo ang pagkatakam sa karne at pagkauhaw sa dugo, pero may punto nga daw na sa proseso ng pangyayanggaw kung saan kahit na anong sikap mong pigilan ang tawag ng pagkaswang, matatalo at matatalo nito ang isipan at kamalayan ng tao. At tanging kabangisan at kaharasan ang tatakbo sa isipan. Malakas nga daw itong si Rodolfo at ganoon katagal na napigilan ang pangyayanggaw sa kanya. Katakot-takot na panggagamot at kung ano-anong ritual ang ginawa ni Mang Dencio. Ilang beses kong nakitang nagsuka si Rodolfo ng dugo at itim na likido. Halos nagmamakaawa na, patayin na lamang daw siya at hindi niya na kaya ang hirap. Para daw kasing pinipilipit yung tiyan niya at pati puso niya. Pero ayaw siyang sukuan ni Mang Dencio. May pag-asa pa nga daw itong mapagaling. Totoo naman po, napagaling ni Mang Dencio itong si Leopoldo. Pero labis itong namayat, tulala at parang baliw na. Hindi ito makausap, hindi nagsasalita, at kailangan gumamit ng tubo o swero para lang pumasok ang sustansya sa katawan niya at hindi na ito kumakain. 6 na buwang tinaga namin ito ni Mang Ludo hanggang sa kumuha na ito ng isang espesyalista na mag-aasikaso kay Rodolfo. Hanggang sa saktong 1 taon ay nakabawi ng lakas at ng katinuan itong si Leopoldo. Yun po siguro ang pinakamagandang regalo sa amin ng Paskong iyon, nang ngumiti si Rodolfo at magbiro. Tuluyan na siyang nakabawi at huwag po kayong mag-alala dahil nabuhay siya ng matagal. Tumanda at nagkaapo ang aking matalik na kaibigan. Pero sa ngayon ay wala na siya at pakiramdam ko nga ay hindi na din magtatagal ay susunod na din ako sa kanya. Kaya sana ay may paabot natin ito sa mga tagapakinig natin. Sana ay maibahagi ang kwento naming dalawa ni Leopoldo at kung paanong ang isang tindero ng walis at dating panday ay iniligtas ang mga buhay namin. Nasa akin pa din po ang latigo na bigay ni Mang Dencio at ang punyal na bigay ni Mang Herming. Mga bayani ng buhay ko. Nang magkaasawa naman po ko ay umuwi kami ng probinsya at ipinakilala ko sila sa mga magulang ko at sa mga kapatid ko na guro na ng pareho. Si Mang Ludo naman po ay sinundo na ng mga kamag-anak niyang nasa ibang bansa. Mga kapatid niya, ibinenta po ang lupa nito. Wala na kasing mag-aalaga. Malabo naman po kasing ipamana sa amin ni Leopoldo ang lupa dahil sa buhay pa naman ng mga kapatid nito. Ewan, milagro din po siguro na nagkapatawaran silang magkakapatid at muli silang nagsama-sama.
Siguro po dito ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po at napagtiyagaan niyong pakinggan. Sa buhay po natin, batid ko na magkakaiba ang mga pagsubok na hinaharap natin. Pero pakatatandaan niyo lamang po na may Diyos na nakamasid sa ating naghihintay lamang na lumapit kayo. Maraming salamat po at magandang araw sa lahat.